Amoy mantika ka. Nakakahiya kang itabi kay Victoria. Mamamarapaya. Ang malamig na boses ni Ethan ay parang asidong tumunaw sa 10 taong sakripisyo ni Eva. Habang nagpapakasaya si Ethan sa luho ng bagong kabit, si Eva'y itinapon sa kalsada. Walang dala kundi ang sugatang puso. Ngunit mula sa abo ng pagkakanulo, isang imperyo ang babangon. Hanggang kailan magsasaya ang mga traidor bago maningil ang tadhana? Amoy bawang at mantika palagi ang asawa kong iyan, ma. Nakakahiya. Tingnan mo nga ang mga kamay niya. Parang kalyo na tinubuan ng balat. Paano ko siya isasama sa mga business dinner ko? Kapag itinabi ko siya kay Victoria, mukha siyang katulong natin. Abana mo maamo si Nini. Nakatayo sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng opisina si Eva. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay maingat na nakahawak sa isang mainit na palayok ng kare-kare. Mapula pa at mahapdi ang bagong lapnos sa kanyang kanang braso, isang pamanan ng magdamag niyang pagbabantay sa apoy upang mapalambot ng husto ang karne. Inihanda niya ang espesyal na putahing ito bilang sorpresa sana sa ika-30 kaarawan ng kanyang asawa. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay mas matindi pa sa kumukulong sarsa na tumalsik sa kanyang balat. Tila may isang malamig na kamay na sumakal sa lalamunan ni Eva. Nanikip ang kanyang dibdib at nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti. Sa paglipas ng 10 taon, siya ang nagbenta ng mga alahas ng kanyang yumaong ina para mabigyan ng puhunan si Ethan. Siya ang nagtiis na matulog sa sahig ng maliit nilang pwesto noon habang piniprito ang pangarap ng lalaking pinakamamahal niya. Ngayon, ang mga kamay na nagtayo ng imperyo ni Ethan ay tinatawag nitong nakakahiya. Unti-unting nawalan ng lakas ang mga daliri ni Eva. Bumagsak ang mabigat na palayok sa matigas na sahig na marmol, kasabay ng pagkabasag nito sa maliliit na piraso. Kumalat ang mainit na sabaw at mga hiniwang karne sa paanan ng pinto, sumasalamin sa wasak niyang pagkatao. Mabilis na bumukas ang pinto. Bumungad ang nanlilisik na mga mata ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. Tiningnan ng matanda ang kalat sa sahig bago ibinaling ang matalim na paningin kay Eva. Ano ba itong kalat na ito, Eva? Wala ka na ngang kwenta, naninira ka pa ng mamahaling sahig. Panggulo ka talaga sa buhay ng anak ko. Lumipad ang magaspang na palad ni Doña Carmen at dumapo ng napakalakas sa pisngi ni Eva. Nag-iwan ito ng matinding hapdi at pamumula na umabot hanggang sa kanyang tainga. Napaatras si Eva, nahihilong na pahawak sa pader, ngunit ni isang patak ng luha ay hindi pa rin lumalabas sa kanyang mga mata dahil sa matinding pagkabigla. Lumabas si Ethan mula sa madilim na bahagi ng opisina. Nakasuot ito ng mamahaling suit na binili mula sa kinita ng kanilang restauran. Tiningnan siya nito na parang isang basahan na nakaharang sa daan. Hakbang-hakbang itong lumapit, walang bahid ng awa sa mukha. Inihagis ni Ethan ang isang pilyego ng manipis na papel na tumama mismo sa dibdib ni Eva. Pirmahan mo iyan. Annulment papers. Malamig na utos ni Ethan. Dumukot ito sa kanyang bulsa at nagtapon ng ilang nilamukot na perang papel na lumapag sa ibabaw ng natapong sarsa ng kare-kare. At heto, pamasahe mo pa uwi sa probinsya nyo. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito kahit kailan. Dahan-dahang lumuhod si Eva sa gitna ng dumi. Hindi niya inabot ang pera o ang papeles na dudurog sa kanyang kasal. Sa halip, nanginginig ang kanyang mga diring pinulot, ang mga tipak ng karneng pinaghirapan niyang palambutin. Pilit niya itong ibinabalik sa basag na palayok.
Bawat paggalaw ng kanyang kamay ay kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi ang nasayang na pagkain ang iniiyakan niya, kundi ang 10 taon ng kanyang kabataan, pag-ibig at sakripisyo na itinapon lamang sa sahig na parang basura. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan nang kaladkarin ni Eva ang kanyang sarili palabas ng malaking gate ng mansyon. Basang-basa ang kanyang manipis na damit habang yakap-yakap niya sa kanyang dibdib ang isang lumang kwaderno ng mga resipe ng kanyang lola. Ang kaisa-isang yaman na naiwan sa kanya. Wala siyang dalang damit. Wala siyang pupuntahan. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa magkahalong ulan at luha. Ang panlalamig ng kanyang katawan ay tuluyang tinalo ang huling hibla ng kanyang lakas. Bumagsak si Eva sa gilid ng madilim na aspalto. Yakap ang kanyang sarili habang ang mundo ay tila patuloy na umiikot nang walang pakialam sa kanyang sakit. Mula sa di kalayuan, ang nakakapasong liwanag ng mga headlight ng isang itim na sasakyan ang pumunit sa dilim. Ang mga gulong nito ay mabilis na huminto sa basang kalsada, ilang pulgada lamang mula sa nakahandusay niyang katawan. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Katapusan na ba ito ng kanyang buhay? O simula ng isang pagbabagong hindi inaasahan? Ang bawat patak ng tubig na tumatagas mula sa butas-butas na bubong ay lumilikha ng malamig na hapdi sa pisngi ni Eva. Nagising siyang nakahiga sa isang manipis na banig sa loob ng isang maliit at madilim na silid na amoy luma at amag. Masakit ang kanyang buong katawan at ang bawat hininga ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato. Ang kanyang kanang pisngi, kung saan dumapo ang palad ni Doña Carmen, ay nananatiling manhid at namasama. Gising ka na pala, iha. Ininom mo itong mainit na sabaw ng lugaw. Natagpuan ka ni Mang Domeng na nakahandusay sa kalsada kagabi. Akala namin ay hindi ka nahihinga. Ang malambot na tinig ni Aling Martha, ang may-ari ng maliit na paupahang bahay na tinutuluyan ng mga kargador sa palengke. Inabot ni Eva ang baso ng mainit na tubig. Ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy sa panginginig. Napatingin siya sa paligid. Isang lumang silya, isang mabuway na mesa, at ang kanyang basang-basang kwaderno ng resipe na nakapatong sa tabi ng kanyang unan. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 10 taon, ay naging usok na lamang na tinangay ng hanging amihan. Habang iniinom ni Eva ang matabang na lugaw, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang halakhak ni na Ethan at Victoria ay umaalingaw-ngaw sa loob ng isang mamahaling restaurant. Ang malakas na tunog ng pag-umpog ng mga baso ng mamahaling wine ay tila isang kumpas ng tagumpay para sa kanila. Cheers, Ethan. Ngayon, ang restaurant na ito ay akin na at atin na. Wala na ang amoy ng bawang at ang hitsura ng isang katulong sa kusina. Ang Eva's Kitchen ay tatawagin na nating The Golden Plate. Ang nakakalokong wika ni Victoria habang nakasandal sa balikat ni Ethan. Ngumiti si Ethan. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. Tama ka, Hon. Nakakahiya na talagang ipakita si Eva sa mga kliyente natin. Mas bagay ka rito. Ang ganda mo ay sumisimbolo sa tagumpay na nararapat para sa akin. Sa maliit na silid ni Aling Martha, hinaplos ni Eva ang mga pahina ng kanyang kwaderno. Ang bawat sulat kamay ng kanyang lola ay tila isang bulong ng pag-asa. Kinabukasan, bit-bit ang huling ilang daang pisong natitira sa kanyang bulsa, pumunta si Eva sa maingay at magulong palengke.
Binili niya ang pinakamurang sangkap, kaunting manok, toyo, suka, at mga pampalasa gamit ang isang hiniram na lumang kariton. Nagsimulang magluto si Eva sa isang sulok ng palengke. Ang usok mula sa kanyang kalan ay humahalo sa alikabok ng kalsada, ngunit ang amoy ng kanyang nilulutong adobo ay unti-unting umaakit sa mga taong naglalakad. Ang kanyang mga kamay, na dati nagluluto para sa mga mayayaman, ay ngayon ay naghahain para sa mga kargador at chuper. Isang lalaki ang lumapit sa kanyang pwesto. Nakasuot ito ng simpleng puting polo shirt, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang kakaibang awtoridad. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila nakakaunawa sa bawat sakit na nakatago sa likod ng mga ngiti ni Eva. Siya, si Gabriel. Lumingon siya sa paligid bago iniabot ang bayad para sa isang order ng pagkain. Ang bango ng luto mo. Parang may kwento ang bawat hininga ng usok. Ang mahinang wika ni Gabriel habang tinitingnan ang mga kamay ni Eva na puno ng mga bakas ng pagtatrabaho. Nagulat si Eva sa lalim ng tinig ng lalaki. Salamat po. Luto lang po ito ng isang taong gustong mabuhay. Maikling tugon niya. Hindi naglalakas loob na tumingin ng matagal sa mga mata nito. Naupo si Gabriel sa isang mabuhay na bangko at sinimulang kainin ang dala ni Eva. Napahinto siya sa unang subo. Ang lasa ay hindi lamang masarap. Ito ay tila isang yakap ng isang ina, isang alaala ng tahanan na matagal nang nawala. Tahimik niyang inubos ang pagkain at bago umalis, iniwan niya ang kanyang malaking itim na payong sa tabi ng kariton ni Eva. Uulan uli mamaya. Huwag mong hayaang mabasa ang mga resipe mo. Ani Gabriel bago tuluyang lumakad palayo, nawala sa dagsa ng mga tao sa palengke. Naiwan si Eva na nakatingin sa payong. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang maliit na init sa kanyang puso na hindi galing sa apoy ng kalan. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay agad na naputol. Mula sa di kalayuan, isang babaeng may suot na uniporme ng katulong ang nakatitig sa kanya. Ito si Saling, ang matagal nang naninilbihan kay Doña Carmen. Ang mukha nito ay puno ng pangungutya habang mabilis na idinedyal ang numero sa kanyang cellphone. Hello, madam. Totoo po ang hinala nyo. Nakita ko na ang pulubi. Nagtitinda siya ng basura dito sa palengke. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Ang tinig ni Doña Carmen sa kabilang linya ay tila isang madilim na anino na muling bumabalot sa mundo ni Eva. Siguraduhin mong hindi siya makakabangon, Saling. Durugin mo ang maliit ninyang pangarap hanggang sa maisipan niyang mas mabuting huwag na lang siyang magising bukas. Napatingin si Eva sa madilim na ulap na nagsisimulang magtakip sa sikat ng araw. Ang lamig ng hangin ay muling humahaplos sa kanyang mga balikat. Saan siya kukuha ng susunod na lakas kung ang mismong hangin ay tila ipinagkakait na sa kanya? Isang basura na nagtitinda rin ng basura. Bagay na bagay sa iyo ang lugar na ito, Eva. Amoy bulok na isda at puno ng dumi, katulad ng pagkatao mo. Ang boses ni Victoria ay parang kaskas ng kutsilyo sa kalawang na lata. Matalas at nakakangilo sa pandinig. Nakatayo siya sa gitna ng maputik na eskinita ng palengke. Suot ang kanyang kulay rosas na sapatos na may mataas na takong na halatang diring-diri sa bawat tapak sa basang semento. Sa tabi niya ay si Doña Carmen, na may hawak na mamahaling abaniko at panakanakang nagtatakip ng ilong gamit ang panyong may pabango. Napatigil ang mga kamay ni Eva sa pag-aayos ng mga platito. Ang huling 3 piraso ng manok sa kanyang kaldero ay tila naging ginto sa kanyang paningin dahil iyon ang magsisilbing puhunan niya para sa susunod na araw.
Ngunit sa isang iglap, ang maliit na pag-asang iyon ay naglaho ng sipain ni Victoria ang mabuway na mesa. Ang tunog ng bumagsak na kaldero sa matigas na semento ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Eva. Kumalat ang sarsa ng adobo sa putikan, humahalo sa maruming tubig ng kanal. Ang amoy ng masarap na luto na pinagpuyatan niya ay unting nilamon ng amoy ng nabulok na basura sa paligid. "Tingnan ninyo ang babaeng ito!" Biglang sigaw ni Doña Carmen, na nakuha ang atensyon ng mga mamimili at iba pang tindera. Itinuro niya si Eva gamit ang kanyang nanginginig na daliri. "Magnanakaw iyan. Ninakawan niya ang mansyon namin kaya siya pinalayas. Huwag kayong bibili sa kanya dahil baka ang ipinambili niya ng sangkap ay galing sa nakaw na pera." Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa paligid. Ang mga kargador na kanina lang ay masayang kumakain ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga tingin ay napalitan ng pagdududa at panghuhusga. Pakiramdam ni Eva ay unting lumiliit ang kanyang mundo. Ang bawat titig ng mga tao ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang dila ay tila nakadikit sa langit-langit ng kanyang bibig sa tindi ng hiya. "Huwag po! Hindi po totoo iyan," ang tanging naibulong ni Eva, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa natapong pagkain sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napaatras. Sinusubukang itago ang mga bakas ng uling at dumina, tila nagpapatunay sa mga paratang ng kanyang biyenan. Lalong lumapit si Victoria. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Kinuha niya ang isang basong tubig na nasa ibabaw ng mesa at dahan-dahang ibinuhos ito sa ulo ni Eva. Ang malamig na tubig ay gumuhit sa muka ni Eva, humahalo sa kanyang mga luha. "Ito ang nararapat sa iyo, Eva. Isang palamunin na sinusubukang magkunwaring biktima. Kahit kailan, hindi ka magtatagumpay dahil wala kang kwenta." Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Victoria, isang malakas at baritonong tinig ang bumasag sa katahimikan. Sapat na ang palabas na ito. Si Gabriel ay nakatayo sa likuran nila. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang mga mata, na kanina ay maamo, ngayon ay naglalabas ng isang nakakapasong talim na nakatuon kay Victoria. "Sino ka namang pakialamero ka?" Ang matapang na tanong ni Victoria, bagamat bakas ang kaba sa kanyang boses nang mapansin ang awtoridad sa mukha ng lalaki. Hindi sumagot si Gabriel, sa halip ay lumapit siya kay Eva at maingat itong itinayo mula sa pagkakayuko. Tumingin siya kay Victoria at sa isang malamig na tono, binanggit niya ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ng babae. "Kilala ko ang pamilya mo, Victoria. At kilala ko rin ang mga transaksyong ginagawa ninyo sa likod ng The Golden Plate. Gusto mo bang dito ko mismo sa palengke isigaw ang lahat ng baho ninyo?" Namutla si Victoria. Ang kanyang pagiging matapang ay biglang naglaho na parang bula. Mabilis niyang hinila ang braso ni Doña Carmen, na tila natulala rin sa presensya ni Gabriel. Nang walang pasabi, mabilis silang lumakad palayo. Ang kanilang mga takong ay lumilikha ng mabilis na tunog sa semento hanggang sa mawala sila sa paningin ng mga tao. Naiwan ang katahimikan sa paligid. Dahan-dahang lumuhod si Eva upang pulutin ang kanyang basag na kaldero, ngunit pinigilan siya ni Gabriel. "Hayaan mo na yan, Eva. Hindi na yan mapapakinabangan," ang malumanay na wika ni Gabriel. Tumingin si Eva sa kanya. Ang kanyang mukha ay basang-basa pa rin ng tubig at luha.
Iyon lang po ang tanging meron ako. Paano na po ako bukas? Wala na akong ititinda. Wala na akong pangkain. Hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na balikat ni Eva. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot sa nanlalamig na puso ng babae. Tumingin si Eva sa paligid, sa mga bakas ng natapong pagkain, sa mga taong patuloy na nagmamasid, at sa basag na kalderong simbolo ng kanyang muling pagkawasak. Isang mabigat na tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Mayroon pa bang puwang ang pag-asa sa isang taong ang tanging hawak ay mga piraso ng basag na pangarap? Ang amoy ng sabon at basang semento ay unti-unting pumapalit sa malansang amoy ng palengke. Nakatayo si Eva sa gitna ng isang maliit at abandonadong pwesto sa kanto ng isang tahimik na kalsada. Maalikabok ang sahig, may mga agiw sa kisame, at ang pinturang puti ng mga pader ay dahan-dahan nang nagbabakbak. Ngunit para kay Eva, ang bawat sulok ng silid na ito ay tila isang malaking hamon na hindi niya alam kung kaya niyang harapin. Dati itong maliit na tindahan ng libro ng pamilya ko, pero matagal na itong bakante. Ang malumanay na paliwanag ni Gabriel habang binubuksan ang mga bintanang gawa sa kapis. Maganda ang daloy ng hangin dito at malapit ito sa mga opisina. Tamang-tama para sa isang karinderya. Napahawak si Eva sa kanyang laylayan ng damit. Ang alaala ng pagtatrabaho niya sa restaurant ni Ethan, kung saan siya ang gumagawa ng lahat pero iba ang nakakakuha ng papuri, ay tila isang masakit na sugat na muling bumubukas. Hindi ko po matatanggap ito, Mr. Reyes. Wala akong pambayad sa inyo. Ayoko nang magkaroon ng utang na loob na hindi ko mababayaran. Ayoko nang maging palamunin ng kahit na sino. Bahagyang ngumiti si Gabriel. Isang ngiting hindi nangungutya, kundi nagpapakita ng paggalang. Lumapit siya sa isang lumang mesa at naglapag ng isang pilyego ng papel. Hindi ito limos, Eva. Ito ay isang kontrata ng pangungupahan. Nakasaad dito na babayaran mo ako kapag nagsimula ng kumita ang negosyo mo. Ako ang investor. Ikaw ang chef. Pantay tayo rito. Tumingin si Eva sa mga mata ni Gabriel. Wala siyang nakitang panlilinlang, kundi isang tapat na pagnanais na makitang muli siyang tumatayo sa sarili niyang mga paa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Eva na hindi siya isang kasangkapan lamang, kundi isang tao na may halaga. Sa sumunod na 2 araw, ang katahimikan ng lumang pwesto ay napalitan ng tunog ng paglilinis. Hindi hinayaan ni Gabriel na mag-isa si Eva. Sabay nilang nilubog ang kanilang mga kamay sa timba ng tubig na may sabon. Ang bawat kuskos ng sipilyo sa sahig at bawat punas ng basahan sa bintana ay tila paglilinis din sa mga madidilim na alaala ni Eva. Ang mga tawa nila na sumasabay sa agos ng tubig ay nagsilbing musika sa gitna ng kanilang pagtatrabaho. Minsan, habang nagpapahinga sila sa sahig, napansin ni Gabriel ang mga kamay ni Eva. Ang kanyang mga daliri ay puno ng maliliit na peklat mula sa paso ng mantika at hiwa ng kutsilyo. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Eva. Isang paghawak na napakagaan, ngunit punong-puno ng kuryente ng emosyon. Ang mga peklat na ito, ang mahinang simula ni Gabriel, habang pinagmamasdan ang mga marka sa balat ni Eva. Saksi ang mga ito sa bawat sakripisyo mo. Huwag mong ikahiya ang mga ito, Eva. Para sa akin, ito ang mga peklat ng isang tunay na bayani. Ang mga kamay na ito ang lilikha ng bagong simula. Napayuko si Eva. Ang kanyang buhok
ay bahagyang tumatabing sa kanyang namumulang mukha. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila dumadaloy sa kanyang puso, tinutunaw ang yelo ng kawalang tiwala na matagal nang nakabalot doon. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tinig na nagbubulong. Nararapat ba ang isang katulad ko sa ganitong kabaitan? Dumating ang araw ng pagbubukas ng kanyang maliit na karinderya, ang lasa ng pag-asa. Maagang gumising si Eva upang ihanda ang kanyang mga espesyal na putahe. Ang bango ng nilagang baka at piniritong isda ay humahalimuyak sa hangin. Maayos na nakasalansan ang mga plato, malinis ang mga kutsara at tinidor, at nakabukas ang pinto para sa sinumang dadaan. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2, 3. Ang sikat ng araw ay nasa itaas na ng kalangitan, hudyat ng oras ng tanghalian. Gayunpaman, ang kalsada sa tapat ng kanyang tindahan ay tila nananatiling banyaga sa presensya ng kanyang bagong simula. Nakatayo si Eva sa likod ng kanyang counter. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan na walang sinumang pumasok. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Wala pang kahit isang customer. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay nagsisimulang maging nakakabingi at ang kaba sa dibdib ni Eva ay unti-unting nagiging takot. Paano kung tama ang sinabi ni Ethan? Paano kung wala talaga siyang kwenta, kung wala ang lalaking nanakit sa kanya? Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin sa balikat ni Eva. Ang bango ng kanyang nilulutong menudo at sinigang na hipon ay nananatiling nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng lasa ng pag-asa. Nakatitig siya sa mga malinis na mesa na tila nangungutya sa kanyang pagsisikap. Dahan-dahang kinuha ni Eva ang isang basahan at pinunasan ng counter sa 10 pagkakataon. Sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Siguro nga tama sila, ang mahinang bulong ni Eva sa kanyang sarili, habang ang init ng kalan ay hindi sapat upang tunawin ang panlalamig ng kanyang puso. Sino nga ba naman ang kakain dito? Isang babaeng galing sa putikan. Walang pangalan at walang kwenta. Nang akma na niyang papatayin ang apoy ng kalan dahil sa kawalan ng pag-asa, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay bumasag sa nakakabinging katahimikan. Hindi lamang isang tao ang pumasok. Si Gabriel ay naglalakad sa unahan at sa likod niya ay isang mahabang pila ng mga kalalakihang nakasuot ng pangkonstruksyon at mga kabataang tila galing sa mga opisina sa kabilang kalsada. Masyadong masarap ang amoy sa labas. Para lampasan lang namin, Eva. Ang nakangiting wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Gutom na ang mga kaibigan ko. Handa ka na ba? Tila bumalik ang buhay sa mga ugat ni Eva. Mabilis siyang kumilos. Ang kanyang mga kamay ay muling naging bihasa sa pagsandok at pag-aayos ng pagkain. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato at ang masayang kwentuhan ng mga taong busog at masaya. Ang bawat papuri sa kanyang luto ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan ng tanghalian, napatigil sandali si Eva sa isang sulok ng kusina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang isang patak ng luha ng katuwaan na dumaloy sa kanyang pisngi. Isang lihim na pasasalamat sa tadhana na sa wakas ay ngumiti na sa kanya. Habang nagdiriwang ang maliit na karinderya ni Eva, isang madilim na bagyo naman ang namumuo sa loob ng The Golden Plate. Ang tunog ng nagagalit na boses ni Victoria ay umaaling-awngaw hanggang sa labas ng kusina.
Hindi ko babayaran ang ganitong presyo para sa sariwang karne. Gamitin ninyo ang mga frozen na stock mula sa nakaraang buwan. Walang makakaalam niyan kapag nalagyan na ng sarsa. Ang sigaw ni Victoria habang dinuduro ang kitchen manager. Ang kitchen chef na matagal nang nagtitimpi ay padabog na ibinaba ang kanyang suot na apron sa ibabaw ng lamesa. Hindi ako magluluto ng basura para sa mga customer ko, ma'am. Kung gusto ninyong magsilbi ng panis, kayo ang magluto. Sa isang iglap, nawalan ng pinakamahusay na tagapagluto ang restaurant ni Ethan. Pumasok si Ethan sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at inis. Kumuha siya ng isang kutsara at tinikman ang sarsang inihanda ng bagong katulong na tagapagluto. Agad niyang idinura ang pagkain sa basurahan. Ang lasa ay matabang, walang buhay, at tila kulang sa kaluluwa. Sa sandaling iyon, isang malamig na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang lahat ng papuring natanggap ng kanyang restaurant noon ay hindi dahil sa kanyang galing sa negosyo, kundi dahil sa pagmamahal na inilalagay ni Eva sa bawat sangkap. Nang hapon na iyon, habang nagmamaneho si Ethan pauwi, naabutan siya ng matinding kaskas ng trapiko sa tapat ng kalsada kung saan matatagpuan ang lasa ng pag-asa. Bored na tumingin si Ethan sa labas ng bintana ng kanyang mamahaling sasakyan. Doon, sa kabila ng kalsada, nakita niya nakakinya ang isang mahabang pila ng mga tao na nagtitiyagang mag-abang sa labas ng isang maliit at simpleng tindahan. Nanlaki ang mga mata ni Ethan nang makita niya ang isang babaeng lumabas mula sa tindahan upang mag-abot ng tubig sa mga naghihintay. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng malinis na apron. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ito ang amoy mantikang babae na itinapon niya sa kalsada. Ito ay isang babaeng tila muling isinilang mula sa abo. Ang galit at inggit ay mabilis na humalo sa kanyang pagkabigla. Habang muling umandar ang trapiko, ang huling nakita ni Ethan ay ang paglapit ni Gabriel kay Eva, na maingat na kinuha ang tray mula sa mga kamay nito habang nagpapalitan sila ng matamis na ngiti. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Ethan sa manibela ay nagdulot ng puti sa kanyang mga kasukasuan, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang lamunin ng apoy ng pagsisisi na pilit niyang itinatanggi. Tila naging mitya ng isang malaking pagsabog ang bawat salitang nakasulat sa makintab na pahina ng Manila Flavor magazine. Ang artikulong may pamagat na ang nakatagong hiyas sa gilid ng kalsada ay mabilis na kumalat sa social media na naging dahilan upang ang tahimik na kanto sa tapat ng Lasa ng Pag-asa ay mapuno ng mga mamahaling sasakyan at mga taong sabik makatikim ng putaheng may kaluluwa. Hawak ni Eva ang magazine. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang huling bahagi ng pagsusuri. Hindi lamang ito pagkain. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa yakap ng ating mga lola. Ang bawat kagat ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na sarap ay hindi matatagpuan sa presyo, kundi sa katapatan ng nagluluto. Ang nakasulat na pangalan ng autor sa ibaba ay G. Reyes. Dahan-dahang itinaas ni Eva ang kanyang tingin kay Gabriel, na kasalukuyang nakaupo sa kanyang paboritong sulok habang nagbabasa ng dyaryo. G. Reyes, Gabriel Reyes, ang mahinang sambit ni Eva. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa pagkakatanto. Ikaw ang sikat na kritik na bigla na lang nawala sa sirkulasyon. 5 taon na ang nakalilipas. Bakit mo ito ginawa, Gabriel? Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino ka talaga?
Ibinaba ni Gabriel ang kanyang dyaryo at tumingin kay Eva ng may malalim na pag-unawa. Hindi mahalaga kung sino ako noon, Eva. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. Isinulat ko lang ang katotohanan dahil karapat-dapat ang mundo na malaman ang galing mo. Huwag mong isiping utang na loob ito. Ito ay hustisyang matagal nang ipinagkait sa iyo. Naramdaman ni Eva ang init ng luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon kasama si Ethan, ang kanyang luto ay itinuturing lamang na obligasyon. Isang bagay na nakatago sa likod ng pangalan ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, sa harap ng lalaking ito, ang kanyang talento ay binigyan ng sariling pangalan at dangal. Lumapit si Gabriel at marahang pinunasan ang luha sa pisngi ni Eva. Ang kanyang haplos ay puno ng pag-iingat na tila isang mamahaling kristal ang hawak niya habang nagaganap ang madamdaming tagpong iyon. Sa loob ng opisina ng The Golden Plate, ang hangin ay puno ng tensyon at galit. Inihagis ni Victoria ang magazine sa mesa, ang mukha niya ay namumula sa matinding pagkapahiya. Isang hamak na karinderya, isang basurang pwesto sa tabi ng kalsada ang nakakuha ng feature sa Manila flavor habang tayo ay hindi man lang nababanggit. Ang sigaw ni Victoria habang pabalik-balik sa paglalakad. Ethan, gawin mo ang lahat. Gamitin mo ang mga koneksyon mo. Hindi pwedeng mas sikat ang ex-wife mong amoy sibuyas kaysa sa akin. Napahawak si Ethan sa kanyang sentido. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at inggit. Sinubukan ko na, Victoria, pero matigas ang mga editor. Sinabi nilang commercialized na raw ang lasa ng pagkain natin. At mas malala, ang mga dating VIP customers natin ay nakita kong nagpo-post ng selfies habang kumakain sa dumiduming pwesto ni Eva. Lalong nanggagalaiti si Victoria. Ang kanyang inggit ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Kung hindi natin sila matatalo sa lasa, sisiguraduhin kong wala na silang pwesto na paglulutuan. At kinuha ni Victoria ang kanyang cellphone at naglakad patungo sa madilim na sulok ng balkonahe. Sa isang mahinang tinig na puno ng kasamaan, kinausap niya ang isang lalaking matagal na niyang ginagamit para sa mga maruruming trabaho. Gawin mo na ang plano. Siguraduhin mong abo na lang ang matitira sa pwestong iyon bago sumikat ang araw. Ibuon suwistak pumanamsinin. Gabi na at mag-isang naglilinis si Eva sa loob ng kusina. Masaya niyang inaayos ang kanyang mga kagamitan habang iniisip ang mga plano para sa susunod na araw. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napatigil siya nang makamoy ng isang kakaibang halimuyak, ang masangsang na amoy ng gasolina na unti-unting gumagapang mula sa ilalim ng pintuan sa likod. Bago pa man siya makakilos, isang biglang pagliwanag ang bumulaga sa kanya. Ang tunog ng mabilis na paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy ay tila isang dambuhala na nagngangalit. Mabilis na gumapang ang mga dila ng apoy sa kurtina, patungo sa mga tangke ng gas sa sulok. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa paningin ni Eva, na naging dahilan upang mahirapan siyang huminga. Tulong! May sunog! Ang hiyaw ni Eva, ngunit ang kanyang boses ay tila nilalamon ng ingay ng nagngangalit na apoy. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa pintuan. Ngunit isang bumagsak na bahagi ng kisame ang humarang sa kanyang daan. Nagkulong sa kanya sa gitna ng nagbabagang panganib. Sa gitna ng init at usok, ang huling naisip ni Eva ay ang kanyang lola at ang pangarap na kakasimula pa lamang muling mabuhay. Ang bawat hininga ni Eva ay parang paglunok ng nagbabagang abo. Ang paligid ay unti-unting nilalamon
ng isang gutom na halimaw na kulay kahel at pula, habang ang itim na usok ay parang mga kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya niya kabom nangamang mo niyang kanyang lumang kwaderno ng resipe na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang kaisa-isang alaala ng kanyang lola na nagbigay sa kanya ng lakas na bumangon. Kahit nahihilo at hirap ng makakita, gumapang si Eva patungo sa mesa. Ang init ng sahig ay humahapdi sa kanyang mga palad, ngunit hindi niya alintana. Sa sandaling mahawakan niya ang kwaderno at mayakap ito sa kanyang dibdib, isang malakas na tunog ng bumagsak na kisame ang yumanig sa buong pwesto, na naging dahilan upang tuluyan siyang makulong sa loob ng makapal na usok. Sa labas, ang tunog ng mabilis na paghinto ng sasakyan ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Halos hindi pa ganap na humihinto ang kotse ay bumaba na si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang dating maaliwalas na lasa ng pag-asa ay isa na ngayong malaking sulo sa gitna ng kadiliman. Eva! Eva! Ang hiyaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Walang pag-aalinlangang hinubad niya ang kanyang polo at ginamit itong pantakip sa ilong bago sumugod patungo sa naglalagablab na pintuan. Ang init sa loob ay sapat na upang matunaw ang anumang bakal, ngunit ang tanging nasa isip ni Gabriel ay ang mukha ni Eva. Nakita niya ang babae na nakahandusay sa sahig, yakap ang kanyang kwaderno habang halos mawalan na ng malay. Sa isang mabilis na pagkilos, binuhat ni Gabriel si Eva. Ang bigat ng babae sa kanyang mga bisig ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na lampasan ang mga nagbabagsakang pira-pirasong kahoy. Nang makalabas sila sa malamig na hangin ng gabi, dahan-dahang inilatag ni Gabriel si Eva sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng paparating na bumbero ay umaling-awngaw sa paligid, ngunit para kay Gabriel, ang tanging tunog na mahalaga ay ang bawat hirap na paghinga ni Eva. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Eva, ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. Tiningnan niya ang nagbabagang abo ng kanyang pangarap at tostong siya. At muling napahagulgol. Bakit palaging ganito, Gabriel? Bakit tuwing susubukan kong bumangon, may laging sisira sa lahat? Siguro nga ay isinumpa ako. Siguro nga ay wala talaga akong puwang sa mundong ito. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, hinila niya si Eva patungo sa kanyang dibdib at niyakap ito ng napakahigpit. Ang bawat hikbi ni Eva ay tumatama sa balikat ni Gabriel. Habang ang lalaki ay nananatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nagliliyab na gusali. Naramdaman ni Eva ang mabilis at malakas na tibok ng puso ni Gabriel. Isang tibok na puno ng takot na mawala siya. At isang pangakong hindi siya iiwan. Hindi ka isinumpa, Eva. Ang mahinang bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Ang kanyang tinig ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng panlalamig ng babae. May mga taong gustong pumatay sa liwanag dahil sanay sila sa dilim. Pero hanggat nandito ako, hindi ka na muling babalik sa dilim. Kahit ilang beses nilang sunugin ang pangarap mo, 10 beses ko itong itatayo kasama mo. Sa gitna ng amoy ng usok at tunog ng naglalagablab na apoy. Isang kakaibang pakiramdam ang gumuhit sa puso ni Eva. Ang yakap ni Gabriel ay hindi lamang proteksyon. Ito ay isang pangako ng pag-asa. Habang dumarating ang mga awtoridad upang sugpuin ang apoy, isang opisyal ng pulisya ang lumapit sa kanila. May hawak itong isang maliit na ebidensya na natagpuan sa gilid ng kalsada, malapit sa pinagmulan ng apoy. Isang gintong lighter
na may nakaukit na mga inisyal na VL. Napatingin si Eva sa lighter. At sa isang iglap, ang kanyang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam niya kung kanino ang gamit na yon. Ang apoy na sumunog sa kanyang tindahan ay hindi pumatay sa kanya. Sa halip, ito ang nagpaalab sa isang bagong uri ng tapang sa kanyang puso. Isang tapang na hindi na muling hahayaang tapakan ng kahit na sino. Isang taon ang mabilis na lumipas, na parang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik at abo. Sa gitna ng makisig na distrito ng Makati, isang bagong gusali ang naging usap-usapan ng buong bansa. Ang Lola's Hearth ay hindi lamang isang restauran. Ito ay isang katedral ng kulturang Pilipino, kung saan ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga hinabing abaka, mga antigong kahoy, at ang amoy ng mga putaheng tila nagpapabalik sa bawat customer sa kanilang pinakamasayang alaala. Nakatayo si Eva sa gitna ng malawak na dining hall. Suot ang isang modernong Filipiniana na gawa sa pinong tela. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang muka na ngayon ay nagniningning sa kumpiyansa at kapayapaan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata at wala na rin ang amoy ng murang mantika na dati pilit niyang ikinakahiya. Ngayon, ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad at dignidad. Ang bawat ngiti niya ay simbolo ng isang reynang muling nakamit ang kanyang trono sa harap ng isang sikat na host ng telebisyon. Kalmado at buong husay na sumasagot si Eva sa mga tanong tungkol sa kanyang tagumpay. Marami ang nagtatanong, Miss Eva. Ang wika ng host habang nakatitig sa mga kamay ni Eva na hindi nakasuot ng guwantes. Bakit pinili ninyong huwag itago ang mga bakas ng paso at hiwa sa inyong mga kamay? Hindi ba ninyo naisip na ipalaser ang mga ito upang maging perpekto ang inyong balat? Dahan-dahang itinaas ni Eva ang kanyang mga kamay. Ang mga daliri niya ay bahagyang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng studio. Ang mga sugat na ito ay hindi kapintasan. Ang malumanay ngunit matatag niyang sagot. Ang mga ito ay aking mga medalya. Bawat paso ay saksi sa aking pagbangon mula sa apoy. At bawat hiwa ay patunay na hindi ako sumuko sa kabila ng sakit. Ang mga kamay na ito ang nagpakain sa akin noong wala akong matakbuhan. At ang mga kamay ring ito ang magpapatunay na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kinis ng balat, kundi sa tibay ng loob. Papakiki, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at maalikabok na opisina, nakatitig si Ethan sa telebisyon. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating makisig na negosyante. Ang kanyang balbas ay hindi na naahit at ang kanyang mga mata ay lubog na dahil sa puyat at problema. Ang The Golden Plate ay wala na. Kinuha na ito ng bangko dahil sa mga hindi nabayarang utang. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay unti-unting naglalaho na parang buhangin sa kanyang mga daliri. Ethan, bakit wala na namang laman ang account ko? Paano ko babayaran ang mga designer bags na kinuha ko? Ang sigaw ni Victoria habang pumapasok sa silid. Bit-bit ang mga bayarin na hindi na nila kayang bayaran. Ang dati nilang pagmamahalan ay napalitan na ng araw-araw na sumbatan at sisihan. Tumahimik ka, Victoria! Wala na tayong pera. Hindi mo ba nakikita? Ang pasigaw na sagot ni Ethan, sabay turo sa screen ng TV kung saan makikita ang maningning na imahe ni Eva. Habang si Eva ay nasa tuktok, tayo ay nalulunod sa dumi na ikaw ang gumawa. Pagkatapos ng panayam, lumabas si Eva sa balkonahe ng kanyang restaurant. Ang simoy ng hangin sa gabi
ay humahaplos sa kanyang muka. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Si Gabriel ay naglalakad patungo sa kanya. Bitbit ang 2 baso ng alak. Inabot ni Gabriel ang isa kay Eva. At sa isang iglap, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit. Isang simpleng pagdampi na naghatid ng init sa buong katawan ni Eva. Napakagaling mo kanina. Ang mahinang wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Tumingala sila sa mga bituin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin. Sabi ko naman sa iyo, ang liwanag mo ay hindi kailanman mapapatay ng kahit na anong apoy. Ngumiti si Eva at sumandal ng bahagya sa balikat ni Gabriel. Ang pakiramdam ng kaligtasan at pagmamahal ay tila isang gamot na tuluyang nagpagaling sa kanyang mga natitirang sugat. Salamat, Gabriel. Salamat sa hindi pagsuko sa akin noong ako mismo ay ayaw na sa sarili ko. Ngunit ang gabi ng pagdiriwang ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Eva. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang tanging narinig niya ay ang mabilis at takot na paghinga ng isang tao sa kabilang linya. Eva, tulungan mo kami. Ang nanghihinang tinig ni Ethan ang narinig niya. Si Mama! Biglang bumagsak si Mama Carmen. Wala kaming pera para sa ospital. Eva, nakikiusap ako. Parang awa mo na. Nabitawan ni Eva ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang babala. Napatingin siya kay Gabriel. Ang kanyang puso ay muling naramdaman ang bigat ng nakaraan. Ang tadhana ay muling naglalaro. Inilalagay siya sa isang posisyon kung saan ang kanyang kapatawaran ay susubukin sa gitna ng buhay at kamatayan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ni Ethan. Ang loob ng kanilang inuupahang maliit na apartment ay amoy gamot at alikabok, isang malaking kabaligtaran sa mansyong dati nilang tinitirhan. Nakahiga sa isang lumang sofa, si Doña Carmen, ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi na maigalaw at ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa kisame. Walang buhay at puno ng pait. Victoria, nakikiusap ako. Iyong huling singsing mo na lang. Ibenta natin para maipasok natin si Mama sa maayos na ospital. Ang pagmamakaawa ni Ethan, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Nakaluhod siya sa harap ni Victoria. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kamay ng babae. Tumayo si Victoria at marahas na binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang muka, na dati ay puno ng tamis para kay Ethan, ay ngayon ay parang isang maskara ng pandidiri. Sing-sing? Ethan, ito na lang ang natitira sa akin. At sa tingin mo ba ay itataya ko ang huling pag-asa ko para sa matandang iyan na wala ng silbi? Paano mo nasasabi iyan? Si Mama ang kumampi sa'yo. Siya ang nagtulak sa akin na iwan si Eva para sa iyo. Ang hiyaw ni Ethan, ang kanyang galit ay humahalo sa pagsisisi. Isang malakas na halakhak ang lumabas sa bibig ni Victoria. Isang tunog na puno ng lason. At naniwala ka naman? Ethan, minahal ko lang ang pera mo at ang posisyon mo. Ngayong isa ka na lang basura, bakit pa ako mananatili? Hindi ako tanga para sumama sa paglubog mo. Mabilis na kinuha ni Victoria ang kanyang mga maleta, na kanina pa pala nakahanda sa gilid. Nahanap ko na ang lalaking talagang may kakayahang buhayin ako sa luho. Goodbye, Ethan. Salamat sa panandaliang libangan. Sa isang iglap, tinalikuran ni Victoria ang lalaking sumira sa sariling pamilya para sa kanya.
Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para sa huling pag-asa ni Ethan. Wala nang nagawa si Ethan, kundi ang humagulgol sa tabi ng kanyang ina. Ang bawat hikbi niya ay parang isang sampal ng katotohanan. Noon, itinapon niya ang isang babaeng handang mamatay para sa kanya, para lamang sa isang babaeng iiwan siya sa oras na mawala ang kanyang kinang. Ang bawat alaala ng pagmamahal ni Eva, ang mga gabing ipinaghahanda siya nito ng mainit na pagkain, ang mga haplos nito sa kanyang likod kapag pagod siya, ay tila mga kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Dahil wala ng perang pambayad sa upa at wala ng pambili ng pagkain, binuhat ni Ethan ang kanyang ina sa kanyang likuran. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, naglakad siya patungo sa pinakamalapit na pribadong ospital. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na ngayon ay butas-butas na, ay lumulubog sa putik ng kalsada. "Tulungan niyo po kami. Ang mama ko, hindi na siya makahinga ng maayos." Ang sigaw ni Ethan pagdating sa tapat ng malaking salamin na pinto ng ospital. Lumapit ang isang gwardiya at 2 staff, ngunit nang makita ang hitsura ni Ethan na basang-basa at amoy lupa, humarang sila sa pintuan. "Naku boss, bawal po ang walang deposit dito. Dalhin niyo na lang sa ospital ng gobyerno sa kabilang bayan. Doon po ang para sa mga katulad niyo. Pero mamamatay ang mama ko. May pera ako. Bibigyan ko kayo." Ang pagsisinungaling ni Ethan habang kinakapkapan ang kanyang walang lamang bulsa. "Wala kayong pera, kitang-kita naman sa hitsura nyo. Umalis na kayo bago pa kami tumawag ng pulis." Ang malamig na taboy ng staff bago muling isara ang pintuan. Napasandal si Ethan sa malamig at basang pader sa labas ng ospital. Ang bigat ng katawan ng kanyang ina sa kanyang likuran ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa gitna ng dilim at lamig, nakita ni Ethan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng ospital. Isang lalaking nawala ang lahat dahil sa sariling kayabangan. Habang ang bawat patak ng ulan ay humahaplos sa kanyang mukha, isang pangalan lamang ang paulit-ulit na binubulong ng kanyang puso. Isang pangalang alam niyang wala na siyang karapatang tawagin pa. Ang bawat sandok ng mainit na sopas ay parang isang panalangin na lumalabas mula sa mga kamay ni Eva. Sa gitna ng malawak at maingay na hall ng ospital ng gobyerno, nakatayo si Eva sa likod ng isang mahabang mesa. Suot ang isang simpleng puting apron na may borda ng kanyang restaurant. Bahagi ito ng kanyang panata, ang magpakain sa mga nagugutom at walang kakayahan, bilang pasasalamat sa muling pagkabuhay ng kanyang dangal. Ang bango ng sariwang luya at manok mula sa kanyang espesyal na lugaw ay pumapawi sa masangsang na amoy ng gamot at semento sa paligid. Ang mga tao ay nakapila ng mahaba, bawat isa ay may hawak na plastik na mangkok, naghihintay ng kaunting init sa gitna ng kanilang nararamdamang sakit. Sa dulo ng mahabang pila, isang lalaki ang dahan-dahang tumutulak sa isang lumang wheelchair. Ang kanyang mga balikat ay nakakubli. Ang kanyang ulo ay nakayuko, na tila pilit na nagtatago mula sa mundo. Ang kanyang suot na t-shirt ay kupas na at may mga mantsa ng tuyong putik, habang ang kanyang mga sapatos ay butas na ang dulo. Nagpapakita ng kanyang mga daliri sa paang puno ng paltos. Nang malapit na ang lalaki sa harap ng mesa, dahan-dahang itinaas ni Eva ang kanyang tingin upang batiin ang susunod na bibigyan ng pagkain. Sa isang iglap, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang sandok sa kamay ni Eva ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang lalaking nasa harap niya ay si Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Ethan
nang makita ang babaeng nasa likod ng mesa. Ang Eva na nasa harap niya ngayon ay hindi ang Eva na dati niyang inaabuso. Ang mukha ni Eva ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng ospital. Ang kanyang balat ay mukhang malambot at alaga, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman nakamit ni Ethan. Isang matinding bugso ng hiya ang dumaoy sa buong pagkatao ni Ethan. Naramdaman niya ang malansang amoy ng sarili niyang pawis at ang dumi sa kanyang mga kuko. Gusto niyang lamunin ng lupa sa sandaling iyon. Ang babaeng tinawag niyang amoy mantika at walang kwenta ay siya palang magiging tanging pag-asa niya upang huwag mamatay sa gutom. Mabilis na iniwas ni Ethan ang kanyang paningin at akmang itutulak na palayo ang wheelchair ng kanyang ina upang tumakas sa matinding kahihiyan. Ngunit ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay biglang kumilos. Ang matanda, na hindi na halos makapagsalita dahil sa stroke, ay naglabas ng isang paos at uo na tunog. Ang nanginginig na kamay nito ay pilit na inabot ang direksyon ni Eva. Ang mga mata nito ay puno ng luha at isang pagsusumamo na mas masakit pa sa anumang salita. Napatitig si Eva kay Doña Carmen. Nakita niya ang tuyo at nangangaliring balat ng matandang dati ay napakahilig sa mamahaling alahas at mamahaling pabango. Wala na ang dating bagsik sa mga mata nito. Ang tanging natira ay ang takot ng isang taong malapit na sa dulo ng kanyang hininga. Hindi nagsalita si Eva. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, at hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng galit. Sa halip, kinuha niya ang isang malaking mangkok at nilagyan ng ito ng pinakamagandang bahagi ng manok at maraming mainit na sabaw. Maingat niya itong inilagay sa ibabaw ng maliit na tray sa harap ng wheelchair ni Doña Carmen. Kumuha rin si Eva ng isa pang mangkok para kay Ethan. Ibinigay niya ito nang hindi tumitingin sa mga mata ng lalaki. Ang kanyang mga kilos ay puno ng malamig na dignidad. Isang pagpapakita na ang kanyang pagtulong ay hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil sa siya ay isang tao na may mas malaking puso kaysa sa mga nanakit sa kanya. Kainin niyo habang mainit pa. Ang tanging wika ni Eva. Ang boses niya ay patag at walang emosyon. Parang isang banyaga na nakikipag-usap sa isang estranghero. Hindi makasagot si Ethan. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik. Mabilis niyang itinulak palayo ang wheelchair. Halos tumatakbo patungo sa madilim na sulok ng hallway, palayo sa liwanag na nanggagaling kay Eva. Sa isang liblib na bench sa labas ng ospital, sa ilalim ng isang pundidong ilaw, sinimulang subuan ni Ethan ang kanyang ina. Sa bawat subo ng lugaw na dumaan sa kanyang lalamunan, ang lasa ng pag-ibig at sakripisyo ni Eva ay muling bumabalot sa kanyang dila. Isang lasa na hindi niya kailanman matatagpuan sa piling ni Victoria o sa anumang karangyaan sa mundo. Ang bawat kagat ay tila isang hatol ng pagsisisi, habang ang bawat patak ng luha ni Ethan ay humahalo sa sabaw na galing sa babaeng kanyang sinira. Ngunit ngayon ay siya palang bumubuhay sa kanya. Eva, nakikiusap ako. Isang pagkakataon na lang. Kahit para na lang kay Mama Carmen. Huwag mo kaming tiisin ng ganito. Ang boses ni Ethan ay parang isang sugatang hayop na humihingi ng habag sa gitna ng humahagupit na ulan. Nakaluhod siya sa basang semento sa harap ng nagniningning na entrance ng Lola's Hearth. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng suot na coat ni Eva. Habang ang tubig ulan ay bumabakas sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luhang puno ng desperasyon
at huli ng pagsisisi. Napatigil si Eva. Ang marahang pagbagsak ng mga patak ng ulan sa kanyang payong ay tila isang malungkot na ritmo na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Sa tabi niya, si Gabriel ay agad na humarang. Ang kanyang mga kamay ay handang ilayo ang lalaking nanakit sa babaeng pinakamamahal niya. Ngunit itinaas ni Eva ang kanyang kamay. Isang senyales na kaya niya itong harapin. 10 taon, Ethan. Ang mahinang simula ni Eva, ang kanyang boses ay malamig at hindi natitinag ng ulan. 10 taon akong lumuhod sa harap mo para lang mapansin mo ang halaga ko. Ngayon, nakaluhod ka sa harap ko hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil wala ka ng ibang matakbuhan. Hindi totoo iyan, Eva. Mahal kita. Nagkamali lang ako, nabulag ako ni Victoria. Ang galinggiting hiyaw ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng dating Eva na madaling mauto ng kanyang mga salita. Isipin mo ang mga pinagsamahan natin. Isipin mo si Mama Carmen. Tinuring kanyang anak. Mamamatay siya kung hindi mo kami tutulungan. Ito ang huling sandata ni Ethan. Ang paggamit ng utang na loob at ang sakit ng kanyang ina upang ipitun si Eva sa isang sulok ng konsensya. Isang matinding usi. Che ang gumapang sa dibdib ni Gabriel habang pinapanood ang garapal na pagmamanipula ni Ethan. Alam ni Gabriel ang bigat ng nakaraan at natatakot siyang ang busilak na puso ni Eva ay muling maging bilanggo ng lalaking ito. Huminga ng malalim si Eva. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng hangin ay tila nagpapatibay sa kanyang desisyon. Tiningnan niya ang mga kamay ni Ethan na dati ay napakalinis. Ngunit ngayon ay puno ng dumi at pangangatog. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring pag-ibig. Tanging isang malalim at nakakalunod na pagod sa lahat ng drama ng lalaking ito. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay parang apoy na ikaw mismo ang pumatay, Ethan. Ang wika ni Eva, habang dahan-dahang binabawi ang kanyang coat mula sa pagkakahawak ng lalaki. At ang utang na loob na isinusumbat mo? Binayaran ko na iyon ng dugo, pawis, at bawat luha na ibinuhos ko noong itinapon niyo ako sa kalsada na parang basura. Tumingin si Eva kay Gabriel. At sa isang sulyap ay nagkaintindihan silang dalawa. Ang tiwala at respeto sa mga mata ni Gabriel ang nagbigay kay Eva ng huling tulak na kailangan niya upang tuluyang tapusin ang kabanatang ito. Tumayo ka dyan, Ethan. Ang utos ni Eva. Ang kanyang tinig ay puno ng isang uri ng awtoridad na nagpatahimik sa paghagulgol ng lalaki. Hindi mo makukuha ang gusto mo sa pamamagitan ng pagluluhod sa putikan. Sumunod ka sa opisina ko. Doon natin tatapusin ang lahat ng ito. Naguluhan si Gabriel. Eva, sigurado ka ba? Ang mahinang tanong niya, ang pag-aalala ay bakas sa kanyang mukha. Hinawakan ni Eva ang kamay ni Gabriel, isang mahigpit at panatag na hawak. Kailangan ko itong gawin, Gabriel. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para sa huling pagkakataon, titingnan ko ang demonyo sa aking nakaraan nang hindi na nanginginig ang aking mga tuhod. Habang naglalakad si Eva papasok sa restaurant, naiwan si Ethan na nagmamadaling tumayo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang madilim na ningning ng pag-asa. Isang akala na muli niyang napaikot ang babaeng dati niyang alipin. Ngunit hindi niya alam, ang pintong bubuksan ni Eva ay hindi ang pinto patungo sa muli nilang pagsasama, kundi ang pinto ng isang huling hatol na hindi niya kailanman inaasahan. Ang bawat kalansing ng mga mamahaling alahas
na tinatanggal mula sa mga bisig ni Victoria ay tila mga tunog ng barya na nahuhulog sa isang walang lamang balon. Sa loob ng isang malamig at madilim na presinto, nakatayo si Victoria habang pilit na binabawi ng mga pulis ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay nababalot ng matinding takot at pait. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang maskara ay humahalo sa kanyang mga luha ng galit, lumilikha ng mga itim na guhit sa kanyang pisngi na parang mga rehas ng kulungan. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito. Hindi niyo ba alam kung sino ang mga koneksyon ko? Tingnan tama. Sa mumpugong. Ang hiyaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay pumapalahaw sa tahimik na hallway ng presinto. Ngunit, ang tanging tugon na natanggap niya ay ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na bakal na pinto ng selda. Ang liwanag ng labas ay unti-unting naglaho habang ang anino ng rehas ay gumuguhit sa kanyang mukha. Ang gintong lighter na iniwan niya sa pinangyarihan ng sunog ang naging huling pako sa kabaong ng kanyang kalayaan. Ang lahat ng karangyaang ninakaw niya ay nauwi sa isang masikip at mabahong sulok ng piitan. Samantala, sa isang malayong dulo ng lungsod, sa loob ng isang maliit at amoy gamot na silid sa ospital ng gobyerno, nakaupo si Ethan sa tabi ng kanyang ina. Gamit ang perang ibinigay ni Eva, naipasok niya si Doña Carmen sa isang maayos na pasilidad. Ngunit ang bawat sentimo ng tsekeng iyon ay tila tumitimbang ng 1 tonelada sa kanyang budhi. Nakatitig ang kanyang ina sa kanya, ang mga mata nito ay punong-puno ng mga salitang hindi na kayang bigkasin. Isang huli at masakit na pagsisisi na tanging ang mga luha na lang ang nakakapagpahayag. Upang mabayaran ang iba pang mga gastusin, napilitan si Ethan na mamasukan bilang isang hamak na tagahugas ng pinggan sa isang maliit na kainan. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at baso ng alak lang ang hawak, ngayon ay nangingit-ngit sa hapdi ng matapang na sabon at mainit na tubig. Ang bawat kalyo na tumutubo sa kanyang mga daliri ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa kanya sa bawat araw na pinaglingkuran siya ni Eva ng walang reklamo. Isang gabi, habang kinukuskos ni Ethan ang isang sunog na kaldero, napatigil siya. Ang amoy ng uling at mantika ay biglang nagdala sa kanya pabalik sa gabi nang itapon niya ang kare-kare ni Eva. Ang sakit ng kanyang likod at ang hapdi ng kanyang mga sugat sa kamay ay naging pisikal na katibayan ng kanyang karma. Napaupo siya sa sahig ng maruming kusina, yakap ang kanyang mga binti, at doon ay umiyak siya ng walang tunog. Isang lalaking may pera para sa kanyang ina, ngunit wala ng kaluluwa para sa kanyang sarili. Sa kabilang dako, ang kapaligiran sa restauran ni Eva ay punong-puno ng ligaya at liwanag. Ang bawat ngiti ng mga customer at ang bawat papuri sa kanyang luto ay tila mga talulot ng bulaklak na naglalakbay sa hangin. Sa gitna ng tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Eva. Madalas siyang makitang tumutulong sa kanyang mga staff, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kasama. Ang kanyang mga peklat sa kamay ay hindi na niya itinatago. Sa halip, ang mga ito ay kumikinang na parang mga selyo ng karangalan sa ilalim ng mga chandelier. Palihim na pinagmamasdan ni Gabriel si Eva mula sa malayo. Hawak-hawak ni Gabriel ang isang maliit na kahon na pelus sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig dahil sa kaba. Ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagmamahal ay nakahanda na. Alam niyang ang giyera ni Eva laban sa kanyang nakaraan ay tapos na. At ngayon,
Ang tanging nais ni Gabriel ay simulan ang isang kinabukasan kung saan ang bawat luto ni Eva ay timplado ng tunay at walang hanggang kaligayahan. Habang ang buwan ay sumisilip sa gitna ng mga ulap, ang kapayapaan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa buong gusali. Ang tadhana ay tapos na sa kanyang paniningil sa mga traidor. At ngayon, ang katarungan ay dahan-dahang nagbibigay daan sa isang pag-ibig na matagal nang naghihintay na mamukadkad. Ang gabi ay nababalot ng isang mahiwagang katahimikan at ang hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak na sampagwita na humahalo sa alat ng dagat. Dinala ni Gabriel si Eva sa lumang pwesto sa kanto ng palengke kung saan unang tumirik ang kariton ng lasa ng pag-asa. Ngunit ang madilim at maruming eskinita noon ay wala na. Ngayon, ang bawat puno sa paligid ay napapalamutian ng maliliit at maiinit na dilaw na ilaw na tila mga alitaptap na sumasayaw sa dilim. Sa gitna ng bakanteng lote, may isang simpleng mesa na nakahain. Napapalibutan ng mga kandilang ang apoy ay dahan-dahang sumasabay sa ihip ng hangin. Walang ibang tao sa paligid, kundi ang musika ng gabi at ang pintig ng kanilang mga puso. Bakit tayo nandito, Gabriel? Ang mahinang tanong ni Eva. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at kaba. Naramdaman niya ang init ng palad ni Gabriel na gumagabay sa kanyang likuran. Isang paghawak na palaging nagpaparamdam sa kanya na siya ay ligtas at pinapahalagahan. Dito nagsimula ang lahat, Eva. Dito ko unang natikman ang luto mo at dito ko rin unang nakita ang isang babaeng kahit wasak na ang mundo ay piniling huwag sumuko. Ang sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pinaupo ni Gabriel si Eva at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang lalaki ang nagsuot ng apron. Kinuha ni Gabriel ang isang kaldero at sinimulang ihanda ang isang simpleng putahe. Ang adobo na unang naging tulay ng kanilang mga buhay. Ang tunog ng paggisa ng bawang at ang bango ng tuyo at suka na unti-unting kumakalat sa hangin ay nagdala ng mga luha sa mga mata ni Eva. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang nagsisilbi. Siya ang pinagsisilbihan. Alam mo, Eva, noong mawala ang asawa ko 5 taon na ang nakalilipas, akala ko ay namatay na rin ang puso ko para sa sining ng pagluluto. Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng katapatan, habang maingat niyang inilalagay ang pagkain sa plato ni Eva. Nawalan ng lasa ang lahat para sa akin. Pero nang matikman ko ang luto mo sa gilid ng kalsada, para akong muling nagising. Hindi mo lang iniligtas ang sarili mo, Eva. Iniligtas mo rin ako mula sa dilim na kinalulunuran ko. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Eva at lumuhod sa kanyang harapan. Kinuha niya ang 2 kamay ng babae, ang mga kamay na puno ng mga peklat ng nakaraan. Sa halip na mahiya, hinayaan ni Eva na haplusin ni Gabriel ang bawat marka ng paso sa kanyang balat. Inangat ni Gabriel ang mga kamay ni Eva at isa-isang hinalikan ang bawat peklat ng may matinding paggalang at pagmamahal. Ang haplos ng kanyang mga labi sa balat ni Eva ay naghatid ng isang uri ng kilig na tila nagpapahinto sa oras. Ang mga kamay na ito ang nagpatunay sa akin na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa kinis, kundi sa kwento ng pakikipaglaban. Ang bulong ni Gabriel. Dinukot niya ang isang maliit na kahon na pelus mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Inilalantad ang isang simpleng singsing na may isang maningning na brilyante. Eva, hindi ako nangangako ng isang buhay na walang pagsubok. Pero nangangako ako na sa bawat giyera na darating, hindi ka na muling lalaban ng mag-isa. Handa ka bang maging katuwang ko sa pagbuo ng isang bagong kwento?
Handa ka bang maging asawa ko? Yat, hindi na nakapagsalita si Eva dahil sa bugso ng emosyon. Ang kanyang mga luha ay malayang dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Tumango siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking nagbalik ng kanyang tiwala sa mundo. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri at sa ilalim ng mga bituin, dahan-dahang naglapit ang kanilang mga mukha. Ang kanilang unang halik ay puno ng pangako at pag-asa. Isang halik na nagbubura sa lahat ng pait ng nakaraan at nagbubukas ng pinto para sa isang bukas na puno ng liwanag. Sa gitna ng eskinita, kung saan dati siyang itinapon bilang basura, doon natagpuan ni Eva ang kanyang tunay na kayamanan. Yakap-yakap ang isa't isa, ang mundo ay tila muling naging buo, timplado ng pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit nanatiling matamis at totoo. 3 taon ang mabilis na lumipas, na parang isang mahinahong agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng bagyo sa dalampasigan. Ang umaga sa bagong bukas na Lola's Hearth Foundation ay nababalot ng amoy ng bagong luto na pandesal at mainit na tsokolate. Ang gusaling ito ay hindi lamang isang paaralan ng pagluluto. Ito ay isang santuwaryo para sa mga kababaihang dumaan sa pang-aabuso, pagtataksil at kawalang pag-asa. Isang lugar kung saan ang mga sugat ay ginagamot sa pamamagitan ng sining at malasakit. Nakatayo si Eva sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan. Ang kanyang presensya ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na nagbibigay ng lakas sa mga taong nawalan na ng direksyon. Wala na ang bahid ng lungkot sa kanyang mga mata, pinalitan ng isang matatag at mapayapang tingin ng isang reynang tapos na sa kanyang pakikipagdigma. Habang itinuturo niya ang tamang paghiwa ng mga sangkap, ang kanyang mga kamay, na puno ng mga pilat ng nakaraan, ay mabilis at bihasang gumagalaw sa ibabaw ng mesa. Chef Eva, ang mahiyain at nanginginig na tawag ng isang batang ina na kamakailan lang ay iniwan ng kanyang asawa. Paano niyo po nagawang patawarin ang mga taong kumuha ng lahat sa inyo? Paano niyo po nagagawang matulog ng mahimbing sa gabi habang alam niyo ang lahat ng ginawa nila? Napatigil si Eva. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kutsilyo at tumingin sa labas ng bintana kung saan sumisilip ang sikat ng araw. Isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa kanila, iha. Ito ay isang regalo para sa sarili mo. Ang pagtatanim ng galit ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang kaaway mo. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang huling tagumpay ng isang babae ay hindi ang makitang nagdurusa ang nanakit sa kanya, kundi ang mabuhay ng masaya na tila hindi na niya sila naaalala. Panumbuli. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang simpleng kainan, nakatayo si Ethan sa likod ng lababo. Ang kanyang katawan ay payat na, at ang kanyang mga balikat ay nakakubli na dahil sa bigat ng bawat araw na pagtatrabaho. Wala na ang kayabangan sa kanyang mukha. Matapos ang mahabang gamutan, pumanaw na si Doña Carmen, at ang tanging naiwan kay Ethan ay ang mga aral ng kanyang mga pagkakamali. Minsan, nakikita niya ang mukha ni Eva sa mga pahayagan at billboard, ngunit hindi na siya lumalapit. Alam niya ang kanyang hangganan. Ang makitang muling nakatayo
at masaya ang babaeng sinira niya, ay sapat na niyang parusa at kapatawaran. Si Victoria naman ay nananatiling nabubulok sa loob ng rehas. Ang kanyang kagandahan ay unti nang nilalamon ng pait at pagsisisi sa loob ng seldang siya rin ang gumawa. Pagdating ng hapon, lumabas si Eva sa hardin ng foundation. Sinalubong siya ni Gabriel, na may kargang isang munting batang babae na may mga matang nagniningning na parang mga bituin. Ang kanilang anak na si Tala. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Eva at marahan itong hinalikan. Isang haplos na palaging nagpapaalala sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, kundi nagpapagaling. Handa na ang hapunan sa bahay mahal. Ang malambot na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang oyayi sa pandinig ni Eva. Sumandal si Eva sa balikat ng kanyang asawa habang pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang kanyang buhay ay tila isang putahe na dumaan sa matinding init, maraming pait at alat. Ngunit sa huli ay naging isang obra maestra dahil sa tamang timpla ng tatag at pag-ibig. Ang bawat babae ay may kakayahang bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang halaga natin ay hindi idinidikta ng kung sino ang nang-iwan sa atin, kundi ng kung paano natin pipiliing mahalin ang ating sarili pagkatapos ng lahat. Sa bawat hiwa, sa bawat paso, at sa bawat luha, may bagong lasa ng pag-asa na naghihintay na matuklasan. At sa wakas, nahanap na ni Eva ang pinakamasarap na timpla ng kanyang buhay. Ang timpla ng tunay na kalayaan.